Yung sa inyo ay sasalang at sinasabi, kailangan meron kang personal knowledge. Hanggang Doon sa saan ba mga... yung personal knowledge na yun, Opo. attorney? Yes, well, ang hinihingi sa verification kasi may personal knowledge ka. Una muna, ang sabi diyan sa substance muna tayo, recital of facts Mm. constitutive of the offense and determinative of the jurisdiction of the committee. Ang ibig lang naman sabihin yan, meron ang ground mo ay impeachable offense, like yung 6 grounds, betrayal of public trust, culpable, etc. Para may jurisdiction ng committee dahil impeachment committee ito eh. And mag-recite ka ng facts, no? Ang facts mo to say na betrayal of public trust yan. Halimbawa, sinabi mo, um, binigyan siya ng kickback na 1 billion pesos. Mm. That's a recital of fact. Does it constitute betrayal of trust, public trust? Sabihin ng complaint, yes. Oo. O di tapos na yon, di ba? Kasi presuming it's true, it's really betrayal of public trust. Nag-commission ko ba naman ng 1 billion, di ba? Ngayon, do you need personal knowledge there? Both. Either or. Ang requirement sa verification, may personal knowledge ka ba? Or according to records, Yes. authentic records. So either way, kung hindi, syempre, ang personal knowledge, mahirap yun. Di mo naman nakikita yung actual na Correct. bigay. Pero based on personal records or statements from witnesses, edi may tumanggap ka ng kickback. So, yun yung ibig sabihin dyan, yung personal knowledge and authenticity. Ngayon, sa hearing kasi yan pag-uusapan. Sa hearing, doon sabihin, oy, authentic ba yan? Oy, sino ba ng witness mo? Sa video, ano lang yun video, sinabi lang yun sa video ni Saldico may affidavit ba siya? Malay nila, baka may affidavit siya sa hearing ilalabas, di ba? Hindi natin alam yun Dito na stage na to, tinitingnan lang, did you recite facts? Which, if presuming they're true, constitutes betrayal of public trust. O di syempre, pasado ang impeachment complaint kasi pag totoo nga namang tumanggap ka ng 1 billion, abay di betrayal yun. Kung whether or not totoo yan sa hearing yan prubahan, but for now, you presume that it's true. Pag sinabi, And of course, it constitutes betrayal of public trust. pag sinabi pong authentic records, yung personal knowledge alam na natin, di ba, Jo? Pag sinabing authentic records, ano pong ibig sabihin nun? Anong klase mga records ito? Direktang galing halimbawa sa, kung ang pinag-uusapan natin ay budget, direktang galing sa Malacanang o sa DBM na mga dokumento? Hindi pwede yung mga lumabas lang sa media, mga news clippings and all. Dalawa yun. No? Ang Opo. una, official records. At yung official authentic, well, syempre galing yun sa Malacanang. Halimbawa, sa complaint na nakasalang today, may mga dyan na transcript ng committee hearing, ng Senate, transcript ng... May presumption yan na na authentic or official yan, di ba? Yung other authentic records, may record ka na not necessarily official, pero authentic yun. Diba? Affidavit. Yes. Di ba? May affidavit si ganito, na ganyan. Authentic ba yung affidavit? Yes, authentic yan. Ganon. So, Or iba pang mga dokumento na hindi naman lang pinablish ng Malacanang o ng isang government agency, pero kontrata halimbawa. O nag-usap kayo or yung mga ganong ebidensya, not necessarily official but authentic. Ibig sabihin. At sabi ko nga, sa hearing yan, maglabasan ng ganyan. sa complaint niyo po, meron kayong lahat nito, personal knowledge and authentic records? Yes. Basically, ang personal knowledge naman on, halimbawa, presidente or vice presidente ang respondent, mga personal knowledge yon. Ang karamihan dyan, authentic record, di mga yon, mga transcript yung transcript ng Senate Blue Ribbon Committee, yun yung mga records niyan. Tapos, transcript rin ng House Committee, yung Public Accountability Committee, yung investigasyon, yung mga ganon na mga investigasyon ay records yan. At so dalawa ang hinihingi. Hindi naman kailangan lahat yun personal knowledge mo. Otherwise, wala talagang masampang kaso sa buong Pilipinas. Kasi wala ka namang personal knowledge sa lahat Yung yung So, paggamit... you could base it on authentic records. Okay, yung hindi paggamit ni presidente ng ng kanyang veto powers para hinto po yung walang pigil na paglustay po doon sa sa unprogrammed funds.
in the spirit of check and balance, hindi ba ano yun? Impeachable offense yun, attorney? Well, sa amin kasi, una muna, naglagay ng ano dyan sa unprogrammed funds ng yung kukunin yung mga GOCCs, yung mga PhilHealth, halimbawa, para dalhin sa mga kung ano-anong mga pork barrel nila. The fact na pinirmahan mo na yon is already for us a sign of impeachable offense. Lalo na hindi niya vinito. So tama ka diyan, Joel. Kasi dapat the president should know na ito, bakit lumobo ang program funds? 210 billion lang yan. Bakit naging 749 billion noong 2024? Tapos, dagdag pa, saan kukunin yung pondo ng unprogrammed funds? Lumobo eh. Kaya yun ang problema nilang malaki ng pinalobo nilang unprogrammed appropriation ng kung ano mga projects eh. Kukunan natin yung GOCCs, PhilHealth, di ba, PDIC, etc. Diba? Para punuan yung Para program. punuan yung program. Oo. Yes. So, in that sense, ang aming interpretasyon, syempre, impeachable yan. Sa hearing, syempre, may sagot din ang abogado ng respondent, presidente man yan, o vice presidente. Let the committee will decide there. Wala pa namang ngayon eh. The substance, procedural pa lang tayo ngayon. Tsaka siguro madagdag na rin doon, attorney, kasi di ba dineklara ng Supreme Court na unconstitutional yung pagta-transfer po ng pondo ng PhilHealth, diba? PhilHealth, 60 billion. Pinabalik yun eh. Pinabalik yun, unconstitutional daw po yun eh, diba? Anything that is unconstitutional na ginawa mo, impeachable yan eh, di ba? Attorney? Yes. We will claim that sa hearing. Siyempre, yung abogado ng presidente, kung sino man yung abogado niya doon, sabihin, hindi. So, doon sa hearing yon. Pero yes, of course, yun ang allegation namin. In fact, sinabi nga ng Korte Suprema, grave abuse na yun of discretion eh. So, kaya dineclare nga unconstitutional, pinasoli pa. Diba? So, sa amin, yes, it's tantamount, it has risen to the level of an impeachable offense. Attorney, ganito, yes. kahapon nasaksihan namin yung pag-isa-isa doon sa complaint o basihan ng mga grounds nung complaint ni Andre De Jesus. Ganon din ang mangyayari sa complaint ninyo ngayon. Pero, ano magiging botohan doon? Bawat bawat ground or pangkalahatan? Yes, yun ang problema ko kasi bumalik na naman kami. Yan, panahon ni Gloria Arroyo, ganun bumabalik na naman doon sa ultimate fact. Yung ultimate fact is very simple. Presuming it's true, may allegation ka. Halimbawa, murder. Anong ultimate fact mo dyan? Siya on or before this date, pinatay niya si ganito. Gamit niya ang baril. Yun na ultimate fact mo. Yung ultimate fact is the one you will prove sa trial, sa hearing. Hindi mo na itatanong dito sa procedural aspect, totoo ba yan na ginawa mo? Kasi hahaba ang procedure nyo dyan. So, ngayon, ang mangyayari dyan, pag tinanong nila authenticity, kung ipatawag ng complainants yung secretariat ng House, totoo ba tong transcript mo? O di, isa-isa na yan, tawag ng mga witnesses. Di parang hearing na sabi yun. mo, di ba, nagulat nga ako kahapon na nag-decide sila to go into the authenticity dito pa lang na stage. Kasi medyo sa akin premature masyado yan. And pampahaba. Hintayin muna natin yung sagot ng presidente o ng vice presidente in the other impeachment complaint. Siyempre magki-claim siya doon, hindi authentic yan or whatever, bahala na siya. Doon na lang yan pag-usapan, itatakel. Hindi pa dito sa form and substance na very procedural pa lang ito. So, pero yung botohan doon as a whole, doon sa complaint o per ground? Yung botohan kahapon ay wala pang botohan kahapon, bukas today eh. Both complaints ang tinutukoy doon. Opo. Nasa stage ng sufficiency of substance, titingnan nila ang authenticity ng documents isa-isa. No, pero sa botohan nga. Yung news report, authentic ba ito na news report? Sige, pag-usapan natin kung authentic yan o hindi. No. May nakita nga akong statement ng isa eh. This complaint is based on news reports which I think is insufficient as evidence.
How will you decide whether it's sufficient or insufficient? Sa procedural pa lang kayo eh. Sa hearing. Sa hearing. Pwede niyong sabihin, news report yan, hindi yan sufficient. O di bahala ka. You Baka can, gusto you lang can vote for gusto that. lang pong But for now, tapusin na. hindi pwedeng i-question mo report ng DZWB. Ay, kulang yan. Report lang yan ng DCWB. Sa hearing mo yan sabihin. Ang tanongin mo lang ngayon, totoo bang nag-report ng DZBB dyan na sinabi na ganito ang nangyari sa flood control? Okay. O di, sige. Kung gusto nilang gawin yun, pwede namang gawin yun. Alright. Yung kasama kayo din, Attorney Neri, di ba? Sa mga nagsampa Yes. ng impeachment Yes. laban Kay sa VP. vice presidente natin, di ba? Yes. Okay. Oo. Kahapon kausap namin si Attorney Congresswoman Bel Zamora kahapon tsaka si yung Attorney Poa sa panig naman ng Vice Presidente. Ang sinasabi ni Congresswoman Bel, ano daw, parang kung siya tatanungin, hinintayin niyo na sana yung reckoning date na February 6 doon sa inyong pagsasampa. Kasi ngayon parang nagiging issue po yung reckoning date. Ano? Lito rin po ang Justice Committee doon sa date. Ano ba yan? Paano ba ipagtatanggol ng grupo ninyo yan? Una, lahat tayo akala February 6. Dismayado tayo kasi 2020, last year pa namin final to eh. Yung sa Vice President eh. Tapos inaano na namin yung House na i-transmit nyo na o i-hear nyo na sa Justice Committee. Tumenga doon. Later on, nag 1/3 sila, tinransmit sa Senate, ito namang Senado ang medyo nag-forth with dito. So kami naman, everyday, tapusin na natin to. So we were actually, nagulat kami nang sinabi ng korte na may 1-year bar. Bay kung maaari lang ba ma-file yan nung March last year eh. Pinail na namin yan. Kaya lang, kasi these are hundreds of millions of pesos. Diba? Na may accountability. Masama ba sa mamamayan na sabihin sa isang public official, paki-account nga, nagbigay kami ng pera sa inyo. Paki-account nga, tapos ibibinbin ng ibibinbin. So nagmamadali talaga kaming ma-file. Nung binago ng Korte Suprema, di sinunod namin ng Korte Suprema. And in fact, tingin ko, karapatan nga ng mamamayan na ma-account yan. So nag-file kami kaagad kasi ito na yung last year pag gusto namin matapos ito, tinengga nila Bakit ng po? House. Ngayon, gusto na naming mabilisin. So that's why we filed in accordance with the Supreme Court decision. Pero hindi po kaya ma-technical kayo dito? Bakit hindi nyo nalang hinintay yung February 6? To be safe. Una muna, nasa Supreme Court decision na yan. Okay. Pangalawa, baka naman may mag-file na naman na, alam mo na, di ba? Bogus complaint. Sikat dati si Oliver Lozano Ganun. Kaya nagkakaroon kami dati ng kaya mabuti So na. inunahan nyo na. Yes, kasi hindi mo alam may mag-file na naman dyan ng House show. Hindi kaya may akyat ito ulit sa Supreme Court, Attorney Neri? Ano? Hindi kaya may akyat ulit ito sa Supreme Court dahil lang doon sa petsang pinagtatalunan? Of course, they always have the chance to do that, but I'm sure the Supreme Court will uphold us. Pero, Weng, alam mo, kahit February 6 namin ifa-file yan, aakyat yan sila sa Supreme Court. Ganun talaga yung justice system dito halos lahat umakyat sa Korte Suprema ng mga impeachment complaints mula Merceditas Gutierrez, Arroyo, di ba? Lahat naman yan Corona, lahat yan umakyat sa Korte Suprema So, para sa amin, ang masisi talaga dito sana ang nag-delay. Ngayon, ang mamamayan na nagmamadaling mapahold to account yung official, wag naman sana nilang sisihin. Kasi karapatan nga yan na dinidelay lang ng husto Okay. Mantakin mo, kailan pa yon 2022 yon yung 125 million na confidential funds? 2026 na. Mag-aapat na Tapos taon na po. sabihin nila, ba't kayo nagmamadali? Diyos ko naman. Diba? Anyway. Parang napaka-natural. Opo. Attorney Neri, salamat Sir, sa oras thank mo. you. Thank you. Good morning. Morning po sa inyo. Yes, maraming salamat din po. Thank Morning you. po. Si Attorney Neri Colmenares, Pakulo po ng Bayan muna.